Thought I knew the way, the sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah. Five. At dahil dito, gawin ninyo lahat ng inyong makakaya. Natustusan ang pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman. Ang kaalaman ng ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil at ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ay pag-ibig, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo pa, at nasa inyo at dumarami nakalimutan ko, at dumarami ay hindi kayo magiging mga walang saysay. At hindi kayo magiging mga walang saysay o walang mga bunga ng pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Sorry po. Okay. Ayun. Thank you po. Sige, yung iba. Dahil dito. Okay. 2 Peter 1, verse 5 to 9. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Natustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. At ang kabutihan ng kaalaman. Ang kabutihan ng kaalaman. Ang kaalaman ng pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ang pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang sa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na nilinis na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Dahil ito. At dahil dito,
gawin ninyo ang lahat na inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan ng kaalaman. Ang kaalaman, ang pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. At ang pagiging makadiyos ng pag-ibig, ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. At kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging walang saysay at mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis sa kanyang mga dating mula sa dating kasalanan. Okay, sige pa. Pwede pa. Sino pa po? Kahit yung second Peter lang muna. Recite ko lang po muna yung Job 28:28, no? At sa tao ay sinabi niya narito, ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. John 1:16, at sa pamagitan ng kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinunod pa ng ibang biyaya. Titus 2:11-13, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nagpakita na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa ay dapat tayo mamuhay na may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon habang naghihintay sa mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ephesians 5:15-17, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, 2 Peter na po. So, sige, sino pa? 2 or 3? Pwede pa. Jamie, sige na. At dahil 2 Peter chapter 1 verse 5-9. At dahil dito gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malayo ang nakikita, lamang ang nakikita. At nakalimutan niya na siya ay nilinis sa kanyang dating mga kasalanan. Lapit.
at malapit lamang nakikita at nakalimutan na nilinis siya mula sa kanyang dating Sa ating kasalanan. mga kasama. Okay. Sige po, bukas na lang din po yung iba kasi 4:40 na po, no? So, good afternoon. So, bukas yung hindi nakapag-recite, si Gab, si Ara Joy, si Arshan, and sila Tito Bong. Sila naman bukas, no? Sige, so, pagpapatuloy po natin yung video. So, share ko po yung screen. And, pakinggan po natin. Last part na po to. Tatapusin ko na kasi na lang mga 7 minutes na lang. And maganda kasi na ipagpatuloy. So, ayun. Maganda to. Then tapos na natin yung shinare ko po sa inyo nung nakaraan. Ito na yung last part. Okay, para po magkaroon kayo ng ideya, yung unang part po is i-describe po ni Paul Washer kung ano po yung desire ng isang pastor, kung ano po yung desire ng isang elder, okay, ng isang elder. Alam niyo naman na yung elder, di ba, yung presbyteros, no? Ayun po, yun yung unang part. So pakinggan po natin yung sasabihin niya about dito sa pastor or sa elder. Okay, let's listen. So it wasn't self-generated. No, it has nothing to do with any goodness in a human being. It has nothing to do with any of that. It all began with Christ. Do you know that the job of the elder? He's a minor. Okay, so elder po yung nabanggit, pero hindi po yung matatanda to Elder na ibig sabihin yung mga nangangasiwa at tumitingin sa iglesia, sa mga tupa, sa kawan. And ihahalin tulad niya ang isang elder or pastor sa isang minor. Ano ba yung minor? Yung nagmamine sa online selling? Hindi po. Yung minor po, yung na naghuhukay ng gold. Mga minero ba? Mga minero. Okay? Sige po. Who mines. He goes into places no one else goes. He stays there a long time. He swings precariously over text, trying to figure out what's there, to look for gems, when wisdom is what truly ought to be sought after. But in a sense, the elder goes into his study, and you know the only thing he's really trying to do? He's not there for himself even. He's there for the bride of Christ. And he's there looking for, oh, that's beautiful about Christ. Oh, and that one is beautiful about, I can't wait to present this on Sunday. This beautiful they've never seen this before. It's showing them Christ. It's showing them Christ. So how do we grow in? Ayan po. So very brief lang. And gusto ko lang pong i-share din to sa inyo. Bilang itinalaga po dito sa His Community Church, bilang nangangasiwa, I can really relate dito sa sinabi ni Paul Washer. Yung isang pastor daw or isang elder, para siyang minero, na kung saan, di ba yung minero, pupunta siya sa lugar na hindi pinupuntahan ng iba. Di ba? Sino dito yung pupunta dun sa kailalim-laliman ng lupa para hanapin yung gold or hanapin yung gem? So, ganun din daw po ang isang elder. Okay? Kumbaga, sabi nga ni Paul Washer, he swings his yung ginagamit po ng mga minero para lang anong tawag sa Tagalog yan? Hukayin at makita yung gem. At sabi niya, yung wisdom, yung karunungan na nagmumula sa Panginoon. And I think kung nagbabasa na po kayo ng mga awit or psalms, doon yung makikita, especially Psalm 119. Or kung nagbabasa din po kayo ng mga kawikaan or proverbs, doon po ninyo makikita na ang karunungan ng Panginoon ang siyang dapat natin i-consider as mas higit pa kaysa sa mga gold, sa mga mamahaling diamond or diamante. So ganun din daw pong ginagawa ng isang elder. And then ginagawa niya yun hindi para sa kanyang sarili but para sa iglesia. Na sabi niya pa nga, 'di ba, kapag nakita niya yung magandang gem or yung wisdom or yung karunungan na nagmumula sa salita ng Panginoon, hindi siya makapaghintay na i-share ito sa
sa congregation, sa church. And that is true. Totoo po 'yun. So, yun lang po yung gusto kong sabihin. And totoo po 'yun. Totoo po 'yun. Okay, so ito another part. Ito naman ay paano ba tayo mag-grow sa takot natin sa Panginoon. So pakinggan po natin. The fear of the Lord, reverence for Him. How do we grow in love? How do we grow in faith? There's one way, seeing more of Him, seeing more of Him, seeing more of Him. When COVID and all this started happening and it seemed like the world was falling apart, everybody needed an answer. Everybody needed an answer. Everyone needed to know what was God doing, what was God doing. That is idolatry, and that's an attempt to hold God hostage when your attitude is that way, and it demonstrates immaturity. Because basically what you're saying is, I will not have peace, God, until you tell me what's going on. That's idolatry. The mature response of the Christian is, God, I don't need to know what's going on because I know who you are and I know you're sovereign and whatever you're doing is right, even if it leads to my death. It's not those who know what God's doing who will be strong in the book of Daniel. It's those who know their God who will be strong in the book of Daniel. The Lord is our God. Okay, so ano pa yung sinasabi niya dito, no? So hindi daw po ang mga nakakaalam sa kung anong ginagawa ng Panginoon ang magiging matibay, but kung sino ang nakakakilala sa Panginoon ang siyang magiging matibay. Immature daw po kapag sinasabi natin, ano bang ginagawa mo, Lord? Ano plano mo dito sa nangyayari? Immature po yan na tugon. Pero ang mature na tugon is, kahit hindi ko alam kung anong ginagawa ng Panginoon, kahit hindi ko maintindihan bakit nangyayari ito, pero ako ay, kumbaga, nagtitiwala sa iyo dahil ikaw ang Diyos. So that's the mature way. And paano natin yun? Paano mo yun magagawa? So simply, sa pamagitan ng pagkilala sa Kanya. Kaya nga ang point po dito ni Paul Washer, know God. Diba? Kilalanin mo ang Panginoon. Diba nung kahapon, anong napag-usapan natin? Bakit ang ibang tao, ganun na lamang ang kanilang alam niyo yung devotion sa Panginoon na willing silang mamatay, tapos ikaw hindi. So ano yung difference nyo? Kasi mas nakita nila yung pag-ibig ng Diyos kaysa sa'yo. Kasi bakit hindi mo nakita ang pag-ibig ng Diyos? Kasi hindi mo naman siya kinikilala. So dito naman sa party na to, ganun din po yun. Nagiging immature yung ating mga response sa mga nangyayari sa buhay natin kasi hindi naman natin siya kilala. Okay? So again, hindi po yun patungkol sa kung alam mo ang ginagawa ng Panginoon, but patungkol po ito sa kung kilala mo ba ang Panginoon. Okay? So, next part. God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. One of the ways, the great way, that we're able to move towards attainment of what we see, one of the ways that we can see the exclusivity of God, the uniqueness of God, and love Him with all our heart, soul, mind, and strength is through His revealed words, which I am commanding you today. The way we're able to know Him and to love Him and to believe Him is only through His Word, dear brothers and sisters. And this is the words which I am commanding you today shall be on your heart. Don't deceive yourself. It's very easy, I know. Okay, so alam po natin ang pinakauna at pinakadakilang utos ay mahalin ng Panginoon ng buong puso. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. And paano daw natin yun magagawa sa pamagitan lamang ng Kanyang salita? So that's the point. Yun lang naman po yung punto dito no? So, patuloy natin. Believe me, how easy it is to be self-deceived. When I say these words shall be on your heart, you're going, yes, yes, yes. Okay, how often are these words on your heart? Let's say you're awake. Okay, sabi pa ni Paul Washer, madali lang po tayong malinlang. Alam natin, yes, yes, pamagitan ng salita mo, yes, yes, no? Pero ito, evaluation ulit. So let's evaluate. Tingnan natin anong gagawin dito. For 16 hours a day. Where are these words? Where are they? Why are we losing our children? Okay. Sabi niya,
Okay, alam nyo, nasa pamagitan ng kanyang salita. And alam nyo yon. Pero tinanong niya, sabihin natin, sa isang linggo, 16 hours kang gising. Bakit 16 hours? Kasi ina-assume ni Paul Washer, 8 hours yung tulog natin. Pero yung iba dyan, 4 hours lang ang tulog. Kasi nagpupuyat. Okay? Sabihin natin, 20 hours kang gising. Sabi niya, sa 20 hours na yun, nasaan ang salita ng Panginoon? Diba? Sa 20 hours na gising ka, para sa mga mahihilig magpuyat po sa 20 hours na gising ka, nasan doon ang salita ng Panginoon? Diba? Kasi madaling sabihin, yes, makikilala ko pa sa pamagitan ng salita niya, yes. Pero nasaan yung oras mo sa pagkilala sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang salita? Diba? Ito naman, ito i-relate ko lang po para sa mga nanay, sa mga tatay din, please. No? Mga nanay, yung may mga anak na, pakinggan nyo po itong parte na to. It's very important. Mahalaga to, kaya gusto ko itong mapakinggan ninyo. Sige po. Listen carefully, mga lalo na sa mga may anak. Lalo na yung mga bata pa yung anak. Going, yes, yes, yes. Okay, how often are these words on your heart? Let's say you're awake for 16 hours a day. Where are these words? Where are they? Why are we losing our children and teenagers and our college students and everything? 8 hours a day, 5 days a week, where they are totally being bombarded with anti-Christian propaganda that goes against everything the Bible teaches. That's 40 hours a week. Afterwards, they come home and most of them get on the internet, at least a couple hours, and television. So let's just bump that up to 12 hours now a day and on weekends, in which they're being bombarded with anti-Christian, ungodly information. And then they're surrounded in their schools by other children who are given to the same things. And then on Sunday, you have... Okay. Para lang po makasabay kayo, bakit daw yung mga bata, actually lahat sinabi niya na mga bata, teenager, pati mga college, bakit sila napapariwara? So ganito yung pag-explain ni Paul Washer. Imagine, 8 hours, Monday to Friday, bombarded sila. Ibig sabihin, tinuturuan sila ng mga anti-Christ propaganda. Ano ba yung mga anti-Christ propaganda? Ang dami po. Sa school, ano mga tinuturo sa school? Evolution. Na ang tao nagmula sa unggoy. Marxism ba yan? Di ba? Even sa philosophy. Di ba? Lalong-lalo na po sa konteksto ng Amerika. Imagine, may video akong napanood, yung teacher nila, imbis na history ang tinuturo, nilagyan ng pride na flag, yung sa LGBTQ+, na yung rainbow flag ba, nilagay doon sa harapan, and then tinuturo yung patungkol sa pwede kayong maging bakla, pwede kayong maging tomboy, pwede kayong ang karelasyon nyo, kapwa babae nyo. So imagine daw, sabi nyo, 8 hours a day, di ba? 8 hours na sa school. Ngayon na lang sa Pilipinas, 5 hours na lang no? Kaya medyo na yung education ng Pilipinas, ang pangit na. Anyway, so imagine, 8 hours a day ka, bombarded doon sa ganung mga impormasyon. Tapos pag uwi daw, anong ginagawa? Cellphone. Tapos sabi niya, tingnan nyo, kahit si Paul Washer na sinabi, bombarded ng ungodly information. Bakit? Ano ba makikita niyo sa Facebook? Ano makikita niyo sa Instagram? Ano makikita niyo sa TikTok? Ano makikita niyo sa YouTube? Kung hindi kayo namimili ng yung pinapanood, syempre, mga ungodly information. Tapos, pagdating ng Sabado, ganun ulit. No? Tapos daw, yung mga classmate nila, kapag nakasama nila ng classmate nila, yung kaibigan nila, na yung mga classmate nila at kaibigan nila, ganun din ang kinakain sa ungodly information. You see? Mga nanay, especially mga nanay at tatay, na mga may anak, pakinggan nyo po to. Okay? Tapos, tingnan nyo, sa Sunday daw, ito Sunday na siya. Have them paint a picture of Noah's Ark with crayons. Really? You think there's a mystery? Why we're losing our children? Come on. I mean, think about it. It's not a mystery. How much time do they see their father studying the Word of God?
How much time do they hear their father speak about the Word of God? How many times do they see their mother and father talking about the Word of God? Here's what I want you to see, brethren. I am one of you. I say this to myself, that I need to spend more time with my wife in the Scriptures and prayer, and I need to spend more time with my children in the Scriptures, and I need to exemplify the Scriptures in a greater way, especially with their mother. See, this is us. This is me and you. And women, it's the same way. Yes, there are different roles in the family, and there's different roles in the church, but you know what? Men and women grow the same way, through an in-depth study of Scripture to know God. Women need the same doctrine, the same theology, the same everything to grow as men do. Are you teaching your wife? Wife, are you teachable? Are you pouring into your children, both of you? Are you realizing that life is short and eternity is long? Okay, medyo mahaba na, no? Pero yun, sabi ni Paul Washer, hindi mystery bakit napapariwara ang mga bata. Hindi mystery kung bakit napapariwara ang mga bata. Kasi nga, all the days of their week, bombarded sila ng worldly na mga bagay. And then sa Sunday daw, minsan pa nga hindi pa natin sinasama sa simbahan. And then on Sunday, pinapa-drawing lang daw, pinapa-color lang daw ng drawing book. Paano sila hindi mapapariwara kung ganun? So mga tatay, nanay, dapat talaga maging disiplinado kayo sa inyong mga anak. Huwag nyo silang hahayaan na palakad-lakad lang sa kung saan-saan. Kasi kayo po ang nagiging dahilan din kung bakit sila napapariwara. Kasi hinahayaan nyo sila. Even yung cellphone, hinahayaan nyo sila. Even tinuturuan nyo po sila. Paano? Ito, panoorin mo anak. O ito, dito ka tumingin. Very wrong. Then ang sabi ni Paul Washer, kailan ba nakikita ng mga anak yung mga tatay, nanay nila nag-aaral ng salita? Kailan ba yung mga tatay, nanay kinakausap yung mga anak patungkol sa salita ng Panginoon? Diba? Ang mga tatay, nanay, kailan kayo nagpe-pray together? Kailan kayo nag-aaral together sa salita ng Panginoon upang ituro iyon? Hindi lang ituro, but sabi ni Paul Washer, dapat ipamuhay nyo yun, maging example kayo, maging ehemplo kayo sa inyong mga anak. You see? Okay? Ito, last part. Are you also repenting? When you sin against your child, you're impatient, don't try to fix that by just being nicer next time. That's not biblical. You go to your child and you say, I need to tell you something. I sinned against you. Please forgive me. And what's she going to say? Oh, Daddy, that's all right. That's where you really have to now go into teacher mode. And you say this, no, daughter, it wasn't right. It was sin. And I really need you to forgive me. I really need you to release me. And say, Dad, you sinned against me. You were impatient. But I forgive you. And I love you. Wouldn't you do that if it was a brother? Wouldn't you want him not to say, oh, that's all right? Wouldn't you want him to say, yes, you sinned against me. I love you. I forgive you. The little things are the big things. The hard part is living every day. Like right now, it's so easy for me to appear godly. But with the people that are closest to me, that's the test. And so often I fail. And I have to say, forgive me. Okay, medyo mahaba na, no? So, cut ko lang po. Sabi niya, nagbigay siya ng example. Ganito talaga ang tama, mga nanay at tatay. Kapag kayo, for example, naging hindi kayo, ano tas Tagalog yung impatient, Bal? Hindi kayo naging matiisin. Konting ano lang na anak nyo, sisigawan nyo na, yeah! Okay, or ganong reaction. Mali pala yun na magiging mabait kayo next time sa kanila. Mali yun. Dapat talaga ituro ninyo sa kanila at sabihin ninyo na mali yung naging reaction ko, anak.
Mali na ganun ang sinigawan kita, mali na nagalit ako agad sa'yo. And then sasabihin daw ng anak, okay lang yun, mama, papa. Sabihin mo sa kanila, hindi yun okay lang. Mali yun, kaya patawarin mo ako sa pagiging ganun ko. Bakit po yun sinasabi ni Paul Washer? Kasi para matuto po ang mga anak na ang kasalanan ay kasalanan at pagkatapos nun ay pagpapatawad. So mga tatay, nanay, sana nakikita nyo po dito yung gaano kaseryoso po yung pagpapalaki sa mga anak. No? And ganun din daw, sabi niya sa mga kapatid. Kapag ikaw nagkasala ka sa kapatid, dito sa church, spiritually, kumbaga, hindi dapat na okay lang yun, pero dapat meron talagang confrontation na mali talaga yun. Pero pagkatapos nun, there must be forgiveness. Okay? And then ito lang, para po sa mga kabataan, ganun po kahalaga din na sumunod tayo sa salita ng Panginoon na kung tayo man ay papasok sa isang hindi relasyon, kung tayo man ay papasok na po sa marriage, ang ating partner must be a believer. It must be a believer. Hindi dapat unbeliever. Okay? Kasi nga tingnan nyo po, sino ba dapat ang nagtuturo sa mga anak? The tatay and the nanay. Lalong-lalo na ang tatay. So sa mga kabataan na hindi pa nag-aasawa, sumunod kayo sa salita ng Panginoon. Asawahin nyo yung believer. Huwag unbeliever. Okay? Sige, lastly. That's what it means to be in a biblical church, because you're the church. Father, thank you for this day. Please bless your people. Bless your good people, Lord. Help them. In Jesus' name. Amen. Tapos na pala. So, yun po yun. Yung pinakita po ni Paul Washer doon na relationship ng tatay, nanay at mga anak sa isang pamilya, ganun din po ang nangyayari sa isang iglesia. Naintindihan niyo po yun? Okay? Kung ano po ang nangyayari dapat sa isang Christian family, ganun din po ang nangyayari sa isang iglesia, sa church mismo. Okay? Kaya po sabi ko nga po sa inyo, aayusin na po natin yung mga bagay-bagay. So, sa ngayon po, nagbabasa po ako, nag-aaral po ako paano po i-form yung church na bawat isa is alam talaga yung alam nyo talaga yung dapat na maging role nyo bilang kabilang sa isang iglesia ng Panginoon. Naintindihan niyo po yung mga kapatid? So, again, it's a year of reformation. Ito pong reformation na ginagawa natin is inaayon lang po natin sa salita ng Panginoon. Okay? So mga kapatid, ang tanging paghahanda lang talaga na gawin natin, kilalanin niyo po ang Diyos. Okay? Para hindi po maging mahirap sa inyo. Ano ba yan, Kuya Ryle? Bakit ganyan na? Bakit ganito? Bakit ganito ganyan? Magiging mahirap po talaga kapag hindi natin kilala ang Panginoon. No? Pero magiging madali siya kapag kilala niyo siya. Kapag inaaral niyo ang salita niya. And ako, excited ako na gawin ito. Siguro merong mawawala. Siguro merong aalis. Sana wala. Pero kung ano man ang mangyari, yun ang kalooban ng Panginoon, sinasaayos niya yung iglesia niya dito sa Kapkabin. Kasi tayo ay parte ng iisang iglesia. Okay? Tandaan niyo po yan mga kapatid. So, ginagawa ko po ito kasi mahal tayo ng Panginoon. And ginagawa ko to kasi mahal ko ang Panginoon. Ginagawa ko to dahil mahal ko kayo. So, kailangan ayusin yung mga bagay para kayo maging maayos din. Okay? So, ayun po. So, magpapatuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Atin pong buksan na ating mga Biblia sa John chapter 2, verse 16. Balikan po natin yung verse 16. Meron lang po ako mga idaragdag dito, no, sa verse 16. So, tayo po ba ay nakapanalangin na? Hindi pa po, no? Sige po. Basahin ko lang po yung verse 16. Sa mga nagtitinda ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito, huwag ninyong gawing bahay pamilihan ang bahay ng aking Ama. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin, ikaw na nasa trono mo, naghahari sa lahat.
O Diyos, maraming salamat po sa iyong habag at iyong awa na kami ay pinaghaharian mo. Salamat sa sobrang kaligayahan na ibinigay mo, pinagkaloob mo, na ikaw ay makilala namin. At patuloy ko pong pinapanalangin na ganito rin po ang kaligayahan na maramdaman ng bawat isa. Na tiyak na kalayaan ang aming natanggap mula sa iyo, O Diyos. At ito'y hindi bagay na para makaramdam kami ng pagpipigil sa sarili, sa mga gusto namin. Dahil iyon ang kalayaan na ibinigay mo. Na kami ay maging malaya sa kasalanan. Maging malaya sa kagustuhan ng aming laman. At kami ay may kalayaan upang gawin at sundin ang iyong kalooban. Lord, patuloy mo po kaming baguhin. Patuloy mong baguhin ang aming pag-iisip sa pagitan ng iyong salita na sa lahat ng aming ginagawa ay susundin namin ang iyong kalooban at ang Espiritu Santo ang siyang patuloy na pupuspos sa amin upang gawin ang kung ano man ang iyong kagustuhan. Salamat Panginoon, even sa puso na binigay mo sa bawat isa, bagong puso na ang tanging hangad at ang tanging kagalakan ay sundin ang iyong kalooban. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ito na nga po, no, yung John chapter 2 verse 16. Kung makikita niyo po diyan, pinaalis niya yung mga yung mga nagtitinda, tsaka yung money changer po, no. And gusto ko lang po idagdag, makikita niyo po dito yung image na kung saan yung mga pare na naglilingkod po sa templo ng Diyos, yung mga pariseyo, yung mga pare, no, yung mga nagtuturo ng kautusan, makikita nyo po dito kung paano po nila tinolerate. Okay? Yung toleration, kumbaga. Bakit? Sa tingin nyo, bulag sila at hindi nakikita yon? Hindi po. Nakita po nila yon. Nakita nila yung mga nagbebenta, nagpapalit ng pera, pero bakit nila yon pinahintulutan? Now, sa history, natandaan ko po, I think nag-preach na ako dito yung sa Mark tayo, kung natatandaan nyo yun. Sabi po doon, bakit hinayaan, no, ng mga pare? Kasi nga, meron silang komisyon. Okay? May komisyon sila. Okay? So, dito nyo po makikita yung dalawang klase. Sabi nga ni, ano yung nabasa ko kanina, nakalimutan ko yung pangalan, mahirap kasi yung mga pangalan nila. Sabi nila, tama, gaya nga po na sinabi ko kahapon, wala naman pong mali ang magbenta. Hindi po mali na magbenta ka ng hayop na ihahandog. There's nothing wrong with that. Okay? Ang mali po doon is that doon mo ginagawa sa templo ng Panginoon na kung saan ang templo ng Panginoon ay para lamang sa pagsamba sa Kanya. Okay? So, kaya nga kahapon, ang ating pinag-usapan is yung mga bagay na hindi dapat ginagawa sa katawan natin at hindi ginagawa sa loob ng iglesia mismo. Kaya nga po, di ba, nabanggit ko na po yung church discipline. Bakit kailangan ng disiplina? Para tanggalin yung mga bagay na hindi dapat. Gaya ng pagtanggal ng Panginoong Hesus sa mga nagbebenta at mga mamamalit ng pera. Kasi hindi yun karapat-dapat sa templo. You see? Pero yun nga po, ano makikita natin dito? Dalawang bagay. Yung isa, alam nila yung kailangan para sa pagsamba, pero ginamit nila yon para sa kanilang sariling kapakanan or sariling gain or sariling advantage. 'Di ba? And that is wrong. Kasi bakit? Alam nila na kailangan na may maghandog, kailangan nila bibili talaga sila ng paghandog. Pero yes, parang ito, tingnan niyo po ito mga kapatid. Tama yung goal. 'Di ba? Tama yung goal eh. Kasi yun naman talaga ang kailangan. Malaking tulong po yun, lalong-lalo na sa mga Hudyo na nasa iba't ibang bansa. 'Di ba? Kaya lang, ang mali na po doon is ano na po ang nangibabaw? Yung sariling kapakanan. To the point na para mas mapadali sa kanila, even siguro ganito ang nangyayari, no? Paunahan siguro sila na mag-set up nung bentahan nila doon sa loob ng templo. Bakit? Kasi kapag nauna ka, mas madaling maubos yun sa'yo, mabebenta yun sa'yo, kaysa sa nasa labas ka ng templo. 'Di ba? Kasi siguro iisipin ng mga Hudyo,
pag doon ako bumili sa labas, baka konting hakbang ko lang, matumba ako, masugatan yung ano ko, sayang naman yung pera kong ginamit. So, doon na lang ako bibili sa loob kasi konting hakbang na lang, may pe-present ko na sa pare. O di, sure, walang pintas yung nagigets niyo po. So doon natin makita yung yung selfishness. You see? Kapag talaga self na ang nangunguna, makakagawa na talaga tayo ng mga bagay na hindi dapat gawin. Pangalawa, yung mga pare. Okay? Na tinolerate nila yung ganon. At sa anong kadahilanan? The same reason. The same reason. Okay? Para sa kanilang sariling kapakanan. Now, ano pong na-highlight ko po dito sa inyo? Yung salita po na self. Self. Lalong-lalo na po, kapag yung self, dinagdagan natin ng fishness. Selfishness. Okay lang po sana kung self, ang idadagdag nyo, denial. Pero kapag selfishness, ibig sabihin, mas pinili natin yung para sa sarili natin. Doon talaga magsisimula ang mali. Pero kung ang self natin is patuloy nating dinideny, okay? Ibig sabihin, hindi natin pinapansin, hindi natin sinusunod yung kagustuhan ng sarili natin, but lagi tayong nagpapasakop sa kagustuhan ng Panginoon. Anong mangyayari? Surely you will do the will of the Father. Mamumuhay kayo na ginagawa ang kalooban ng Diyos. So again, once again, it's a reminder for each one of us na nakikinig po dito sa salita ng Panginoon. Mamaya, meron na naman pong mangyayari sa inyo in which pipili talaga kayo, selfishness or self-denial. So tandaan niyo po to. Tinanggal po ng Panginoong Hesus yun. Ibig sabihin, bawal po talaga, mali po talaga ang sarili. Selfishness. So yun po yung madadagdag ko sa verse 16. No? Kayo po, baka may dadagdag po kayo sa verse 16 bago tayo magpatuloy sa 17. Kaya nga po, tandaan ko talaga yung, ito talaga favorite ko na part, no? Sa 2 Peter 1, verse 5, or verse 6 na yun, yung pagpipigil po talaga. Okay? Pagpipigil. And then kapag nakapagpigil ka, pagtitiis, ibig sabihin perseverance, patuloy ka magpigil. Okay? At sa patuloy na pagpipigil mo, mamuhay ka ng makadiyos, pagiging makadiyos. You see? Kaya, mga kapatid, lagi niyong tandaan yung 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7 or isalin niyo na yung hanggang 9. Kasi ano po yun Christian virtue po yun Ibig sabihin, ano po yun? Pagpapakita po yun ng spiritual maturity talaga. Okay? At ito po yung prayer ko talaga ng bawat isa sa iglesia dito sa Kabkaben ay magiging matanda na. Ibig ko pong sabihin, mature. Mature in their spiritual walk. Mga kapatid, be mature. No? Let us be mature. Christ-like. Na laging ginagawa ang kalooban ng Ama. Kaya sabi talaga sa verse 5, gawin ninyo ang lahat ninyo mga kaya. Again, there must be an effort. There must be an effort. And there must be a self-denial. Okay? Biruin niyo po, ako gusto ko sana manood ng Queen of Tears No, Sai? Nakikinig ka ba? Gusto ko talaga manood kapag naririnig ko yung yung theme song, parang nakaka-tempt na, ang sarap manood ng, naiiyak ka na naman kasi sa love story, pero anong makukuha ko doon? It's okay. Mga kapatid, it's okay. Gusto niyo manood kayo. Manood kayo, sige. Ito, sinasabi ko talaga, manood kayo. Pero isipin nyo bago kayo manood. Will that help you to grow more in your knowledge of Christ or not? Kung hindi, piliin nyo po mag-aral ng salita. Ganun na lang. Judge for yourself. 'Di ba sabi nga ni Pedro sa mga pare ay sa Sanhedrin, kung ano yung pagkatagalog niya? Kung nararapat na sundin namin kayo kaysa sa sinabi ng Diyos, you judge. Kayo, ano yung sa Tagalog? Basta sa English, judge for yourself. 'Di ba? Kaya nga maturity
maturity, may mga bagay na pwede natin gawin. Pero alalahanin po natin, sa lahat ng pagkakataon na meron kang pwedeng gawin, pakinggan niyo po, sa lahat ng pagkakataon na meron kang pwedeng gawin, isipin niyo po kung yun ba yung makakabuti sa spiritual na paglago niyo. Kung hindi, pwede mo naman gawin, hindi ka naman magkakasala. Pero kung hindi naman siya magkakontribute sa iyong paglago, sa inyong pagkilala sa Panginoon, hindi better, but best na piliin nyo na gawin yung bagay na makakatulong sa inyo na mas kilalanin ng Panginoon. Okay? So, pinapakita ko lang po sa inyo, magkatulad lang tayo mga kapatid. Nandun, ganun din, no? Nasa desire ko din yung mga ganung bagay. Gusto ko rin sana. Okay? Minsan nga, namimiss ko yung mga kanta ng BTS eh. Diba? Hindi, pinapakita ko lang po yung reality. Pero will it help me? No. You see? So, self-denial talaga din, no? Self-denial. Okay, verse 17. By the way, John chapter 2 po tayo verse 17. Naalala ng kanyang maalagad na nasusulat, ang sigasig para sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Okay, now dito, kailangan talaga natin ng Bible references. Mahalaga yung Bible reference. Mga kapatid, kapag nagbabasa kayo ng, lalo na yung may salitang nasusulat, ang dapat nyo pong unang-unang gawin, hanapin nyo kung saan yung nakasulat na yon, kung saan siya nakasulat, para mas maintindihan po ninyo. Okay? Alright, so sino po dito nakapag-search? Saan to? Ano tong binanggit dito ni John the Apostle na naalala daw ng mga alagad na nasusulat? Ibig sabihin, nasulat siya sa scriptures. Saan po ito makikita? Mga awit, 69 verse 9. Yes, mga awit 69 verse 9. So, yung pong sinabi dito, ang sigasig para sa iyong bahay ang tutupok sa akin, yan po ay mababasa ninyo sa mga awit chapter 69 verse 9. Okay? Mga kapatid, hindi na po mahirap maghanap kasi meron pong actually Bible app na pindutin nyo lang, makikita nyo yung mga related verses. Again, ulitin ko po, mga anak, turuan nyo po yung mga nanay ninyo, mga tatay ninyo, paano gamitin yon. Kahit English yon, kasi pwede mo naman makita tapos basahin mo lang sa Tagalog. Diba? Okay, ngayon ma'am and dad, nakita nyo sa Psalm 69 verse 9. Binasa nyo ba yung chapter 69? Anong ibig kahulugan ng chapter 69? Eto, binasa ko. Okay, very good. Anong sinasabi sa 69? Sapagkat ang pagmamalasakit sa iyong bahay ang sa akin umubos. At ang mga paghamak ng mga sa iyo'y humahamak sa akin ay nahulog. Yan, binasa ko. Liwanag mo. Ang tanong ko, ma'am, kung binasa mo yung buong chapter 69, hindi mo nabasa? Hindi. Ito lang verse na to ang nabasa ko kanina. Okay. Pag ganyan po, maganda na basahin niyo yung buo kasi makikita niyo yung konteksto noon. So ano bang konteksto ng chapter 69? Yung mga awit po chapter 69, yan po ay sinulat ni David. Okay? Tapos, bali, ganun po ka, ano ba yung zealous sa Tagalog? Ganun na lamang po ka passionate na lang. Passionate. Si David na ayusin yung tawag dito, ayusin yung pagsisilbi doon sa templo. And dahil doon, marami sa kanya mga kaaway ang parang kumbaga nagalit sa kanya. Dahil sa passion niya, dahil sa zealousness niya na isaayos yung pagsisilbi or pagsasamba. In which, di ba, makikita niyo dito yung relation ng verse na sinabi dito sa nangyari. Di ba? Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Di ba? Ganon siya ka-zealous, ganon siya ka-passionate na ayusin. Kasi bawal to sa templo ng ama ko. Bawal to sa bahay ng ama ko. And ano pong nangyari? Sabi nga ni David sa awit niya, nagalit yung mga pari, galit sa kanya kasi nga
kinokorek sila, o hindi yan, bawal yan, ganito dapat. Minsan ganito din tayo, di ba? Na yung pastor gustong-gusto lang na itama yung kasamahan, pero ano yung nararamdaman ng kasamahan? Ba tong pastor namin, napaka naman ito? Napaka tao diyan, nanghihimasok sa buhay namin. Di ba? Okay? Di ba? That is true. Ganon din po ang nangyari sa Panginoong Hesus. Anong sabi diyan? Naalala na kanya maalagad na nasusulat, ang sigasig para sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Anong sinasabi dito? Alam niyo po ba bakit po pinatay ang Panginoong Hesus? Bakit inusig ang Panginoong Hesus? Ito po ang isa sa dahilan, dahil sa kanyang sigasig para sa bahay ng kanyang ama. Kung matatandaan niyo po, ano po yung isa sa mga accusation na ginamit ng mga punong pari, ng mga Pariseo laban kay Jesus sa trial ni Jesus Christ? Sino nakakatanda dito? Ano yung isa sa mga accusation na ginawa nila? Pag-call ng my father, kumbaga sabi nila, nagba-blasphemy si Jesus Christ. Yeah. Okay. Yung isa po sa mga ginamit na na accusation po ng mga Pariseo kay Jesus Christ sa trial ni Jesus Christ is yung pagsabi niya, ito, tingnan nyo sa verse 16 ba? Okay, verse 16 sabi niya, bahay ng aking ama. Blasphemy daw yon. Ano ba yung sa Tagalog yung blasphemy? Kasi po, ganito po yung blasphemy, no? Para sa kalaman ng bawat isa. Blasphemy po is yung gagamitin mo yung pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhang bagay. And so, ang iniisip nga po, ang paniniwala ng mga Pariseo, na si Jesus ay, kumbaga, hindi ka anak ng Diyos. Bakit mo sasabihin, bakit mo i-claim na ikaw ay anak ng Diyos? Blasphemy po yon. Intindihan niyo po yon? Ito yung isa sa mga ginamit nila. Okay? So, ano pong makikita natin dito na isang bagay, okay, babalik po ako kay John the Apostle. Ulitin ko po mga kapatid, kapag po kayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, huwag niyo pong kakaligtaan yung purpose ng nagsulat kung bakit niya ito isinulat. Tandaan niyo po yan. Huwag lang po kayo basa ng basa. Ano ba itong ibig sabihin nito? Exegesis na pag-aaral is, again, ano ba yung pinupunto? Ano ba yung reason, dahilan, bakit ito isinulat? Kaya babalik tayo sa nagsulat. Although alam po natin na ang may akda po nito is ang Espiritu Santo, pero alam po natin na ginawa niya yan sa pamagitan ng iba't ibang tao. At dito particularly, si John the Apostle po ang ating pinag-uusapan. At ano nga po ang purpose ni John the Apostle? Bakit niya po ito sinulat? Upang patunayan na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Okay? And upang patunayan na si Jesus ay ang Messiah. Okay, now, so, gaya nga po ng sabi ko, lahat ng isinulat po ni John the Apostle, sinulat niya po yon upang ituro na si Jesus ay ang anak ng Diyos at si Jesus ay ang Messiah. So, ngayon, nandyan na, nasa isip na natin yan, nasa pag-iisip natin yan. Ngayon, ano pong kinalaman nitong parte na ito na binabasa natin na magpapatunay na si Jesus ay ang anak ng Diyos at si Jesus ay ang Messiah? You see? Ganun po dapat tayo mag-aral. Okay? Gaya nung last time, pinag-usapan natin yung unang miracle na ginawa ng Panginoon Jesus, yung ginawa niya yung water into juice or water into wine, 'di ba? Nagpapakita doon na siya ay Diyos, no? Yung testimony, naniwala sa kanya yung kanyang mga alagad. Now, dito naman sa parte na 'to, paano pinapakita nito na si Jesus ay ang Messiah at si Jesus ay ang anak ng Diyos? Verse 19. Okay. Dahil sa verse 19. Now, maganda pala na binasa ko muna. Sorry po. Naging excited kasi ako. No? So, okay. Nag-gets ko si Jamie. Ngayon, naalala ko na bakit ko tinanong. The reason ko po iba pa yung verse 19 pala. Okay. Yung dahilan po bakit sinabi ko ito is
ito pong sinabi, itong parte na to, okay, itong verse 17, hindi po siya kasali doon sa nangyari. Okay, paano nyo ako maintindihan? Yung sinabi ko po na itong verse 17 is hindi parte ng nangyari. Kasi imagine niyo po, si John the Apostle, sinusulat po ito, tapos na po nangyari ang lahat. Okay? Kumbaga, nag-aano na lang siya, inaalala niya na lang. Now, itong parte ng verse 17 is dinagdag niya in his personal experience. Parang, di ba, parang ganito ba, nag-storytelling siya. And then, may naalala siya. Oh, ito yung ano, dinagdag niya kumbaga. And then ano sinabi niya? Naalala ng kanyang mga alagad. Ito pong parte na naalala ng kanyang mga alagad, hindi po ito patungkol sa time na yon yung tinataboy ng Panginoon Jesus yung mga nagbebenta. Habang tinataboy ng Panginoon Jesus, may naalala yung mga alagad. Hindi po yun ang ibig niya sabihin. Ibig sabihin, dahil po sa nangyari na yon, yung pagtataboy ng Panginoon Jesus, and then later, nung namatay na Panginoon Jesus, nabuhay na ang Panginoon Jesus, bumalik na siya sa langit, naalala nila yung nangyari na yon. Sana na-explain ko po siya na maayos. Naintindihan niyo po ba? Dad, naintindihan mo? Parang lutang ka. Hindi, parang nagdagdag siya ng komentaryo. Yung verse 17 niya, parang komentaryo niya lang sa nangyari na yon, naalala namin. Okay, para mas maintindihan niyo yung verse, tingnan niyo yung verse 19. Okay, verse 18 muna. Ang mga Hudyo ay sumagot sa kanya, anong tanda ang may papakita mo sa amin paggawa mo ng mga bagay na ito? And verse 19, sinagot sila ni Jesus, hindi pala 19. Gibain ninyo ang templo ito, ang aking itatayo sa loob ng 3 araw. So ito, parte po ito nung nangyayari. Yung nangyayari ha. And then, sinabi ng mga Hudyo, 40, okay, skip muna natin 20. Ito yung 21, subalit siya ay nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. 22, kaya't nang siya ay muling bumangon mula sa mga patay. So, itong parte na to, hindi siya kasali doon sa nangyari. But ito, nag-forward, kumbaga, kasi nga, nag-aalala si John the Apostle eh. So, kaya't nang siya ay muling bumangon mula sa mga patay, naalala, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Ibig sabihin, yung buhay pa po ang Panginoong Jesus, sinabi ng Panginoong Jesus na, yun, gibain niyo yung templo at 3 araw, ibabalik ko yon. Hindi nila naintindihan yon. Pero naintindihan lang nila yon nung time na namatay ng Panginoong Jesus at nabuhay ng Panginoon Jesus. At naalala nila yung sinabi ng Panginoong Jesus dito sa binabasa natin ngayon na nangyayari. Naintindihan niya na? Yun din po ang sa verse 17. Yun po yung binabanggit ko sa verse 17. Hindi siya parte na nangyari, but naalala lang nila yun matapos na po nangyari ang lahat. Kumbaga, na-realize na nila, kaya pala inusig ang Panginoong Jesus. Kaya pala siya pinatay. Kasi nga, naalala nila na nasusulat sa mga awit chapter 69, ang sigasig para sa iyong bahay ang tutupok sa akin. And remember, ang mga kautusan, the law, ang mga propeta, the prophets, at ang mga awit, Psalms, ay patungkol kay Panginoong Jesus. So, yung Psalm 69 verse 9 talks about Christ, na ang sigasig para sa iyong bahay ang tutupok sa akin, kaya namatay ang Panginoong Jesus dahil sa passion niya and sa zealousness niya para sa kabanalan ng templo ng kanyang Ama. Naintindihan niyo po yun? Now, kaya ako po tinanong kanina, paano ito related sa purpose ni John the Apostle upang ituro sa atin na Panginoong Jesus ay ang anak ng Diyos at ang Messiah. Specifically, ang tinuturo po nito sa atin is ang Panginoong Jesus, ang Messiah. Kasi dito natin makikita yung testimony naman ni John the Apostle na naalala namin yung sinabi. Kumbaga dito pinapakita ni John the Apostle na itong nangyayari dito is nangyari siya bilang
bilang katuparan nung Psalm 69 verse 9. Na yung scenario na siya'y, di ba, grabe yung asig-asig pala, zealousness. Grabe yung sigasig niya na linisin yung templo, di ba? Di ba? Sa pangyayaring ito. And then later on, malipas ang taon na namatay ng Panginoon Jesus, na-realize si John. Hindi lang si John, but mga alagad, the apostle, na-realize sila na, parang ganito din, Dad. Yung parang nag-uusap-usap tayo, tapos buhay na po ang Panginoon Jesus, bumalik na. Ay, di ba sa Psalm 69, sabi, ano daw siya, uusigin dahil sa ano niya. Di ba naalala niyo yung nangyari nung time na pumunta tayo sa templo, tapos inano ng Panginoong Jesus yung mga mamimili? Yun pala yung katuparan nun. Parang ganun po nangyayari dito. In which, pinapakita dito sa atin, again, paano ba mapapatunayan na ang Panginoong Jesus ay ang Diyos at ang Mesaya? Paano siya mapapatunayan? Sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin na ang pagsasakatuparan po ng mga kasulatan, kautusan, mga propeta at mga awit ay ang Panginoong Jesus. Kaya tingnan niyo po, balikan natin si John the Baptist. Yung sinabi niyang, ito ang kordero ng Diyos. Makikita natin yan sa Old Testament. You see? Diba? Kaya nga, the best na makikita natin is si Matthew. Tingnan nyo, basahin niyo yung Matthew. Halos pagkatapos ng situation, may sasabihin siya, ito yung katuparan ng nasusulat. You see? Kaya nga po, again and again, how can you know Christ kung hindi niyo po babasahin yung buong Biblia? Yes, makikilala niyo po ang Panginoong Jesus sa New Testament, but mind you, mas makikilala niyo siya kung babasahin niyo yung Old Testament. And meron tayong ganitong maling pag-iisip. Gusto mo makilala ang Panginoong Jesus? Basahin mo yung New Testament. Gusto mo makilala yung Diyos Ama? Basahin mo yung Old Testament. That is a very wrong mindset. Actually, the Old Testament is about Christ. Ang New Testament ay pagsasakatuparan lang ng Old Testament. So if you want to know Christ, if you want to understand Christ, study the Old Testament. You see? Pero ang pinakatamang salita, study the whole Bible. The 66 books. Study the scriptures. Kanina nga nag-usap kami ni Jamie, di ba na-realize ko. Lagi kong sinasabi, pag binabasa niyo po yung Old Testament, pag nagre-reading kayo, maintindihan niyo yung kabanalan ng Panginoon. And yun ang sinabi niya sa akin. Kanina, habang kumakain kami, sabi niya, grabe pala no, sa Numbers, makita mo talaga yung holiness ni God. You see, the same words na na-realize niya. So open your Bible, basahin niyo po ang Biblia ninyo. Know Him, kilalanin niyo siya. And ako na-amaze ako kanina sa shinare ko sa Ezekiel, yun po yung last chapter ng Ezekiel and the last verse of Ezekiel. Ngayon ko lang yun narinig. Yun na yung inaasahan natin. Yung city, the New Jerusalem. At yung city na yun is anong papangalan? The Lord. Ano yun sa English? The Lord is there. Sa Tagalog, ang Panginoon ay naroroon. And yun po yung bayan na hinihintay ko. Yun ang bayan na dapat hinihintay nyo din. You see? Okay? So, dito lang po muna tayo magtatapos. Verse 17. So, Jesus is indeed the Christ. Okay? Siya po ang Kristo. Alright, may mga katanungan po ba kayo? Okay lang? Sige po. By the way, Dad, sa June 15, wala ako, Sabado yun eh. June 15. So, baka ikaw muna yung mag-lead ng NPHP. So, may bibigay lang ako sa yung parte na word. Okay? So, ready mo na habang ano. So, sinabi ko na ngayon para lang makapaghanda. Okay? So, pero sasali ako habang nagdadrive ako pa uwi. Matatapos kasi kami 7 eh. Yung conference. And 7 p.m. din yung NPHP. So, sasali ako through Skype, may kinig. Then, So, yun po.
let us close this in prayer. Let's pray. Our Father in Heaven, Lord, salamat po sa pagpapakita sa amin, patuloy na pagpapaunawa sa amin na si Jesus ay ang Messiah. Siya ang tagapagligtas. Sa pamagitan niya, O Lord, ay ipinagkaloob mo ang kaligtasan. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy po ako nananalangin sa iyong iglesia. Ang patuloy ko pong kiniklaim, Lord, yung salita mo na ikaw ang siyang may akda at siyang magtatapos, magkokompleto ng aming pananampalataya. Kaya't wala po talagang mga niligtas ang mawawalan ng kaligtasan dahil ang kasiguraduhan ng kaligtasan ay nasa iyo, Panginoon. Panginoon, naway ipakita mo po at patuloy mo ipatindi sa bawat isa ang iyong pag-ibig at naway sila ay patuloy na kilalanin ka, saliksikin at unawain ng iyong pag-ibig, O Diyos, nang sila ay lumago sa kanilang spiritual na pamumuhay at patuloy na piliin kung ano ang iyong kalooban para sa iyong kalawalhatian. Lahat ng ito, Panginoon, ay para sa ikapupuri ng iyong kalawalhatian. Salamat, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, thank you po. So, see you po ulit bukas. Hi, Tito Che. Thank you. See you. Bye. And then dyan sa online din. Thank you. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life